Hello, ate. Ako ito, si Andoy. Oh, Andoy, bakit? Anong problema? Te, si inay may sakit. Malubha. Pero hindi namin masabi kung ano. Dinala na namin siya sa ospital. Pero walang masabing eksaktong sakit ang mga doktor. Dalhin daw namin sa Maynila para makapaghanap ng espesyalistang titingin at baka sakaling malaman kung ano talaga ang totoong sakit ni inay. Ate, umuwi ka na rito. Si Itay, parang nababaliw na eh. Hindi makausap ng maayos at palaging tulala. Umaalis minsan para magpunta sa bukid. Tapos kinabukasan pa makakauwi at lasing na lasing. Para na talaga siyang nasisiraan ng bait eh. Palagi din siyang umiiyak sa tuwing makikita niya ang kalagayan ni inay. Mahabang litaniya pa ng kapatid ni Elena na si Andoy habang kausap siya nito sa telepono. Matapos kasing mag-aral ni Elena ng high school, ay nilisan niya ang kanilang probinsya sa Misamis Oriental upang magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Naroon naman ang kanyang tiyahin, kapatid ng kanyang ama na si Josie, may asawa at mga anak, at nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya bilang stay-out na kasambahay. Nagkataong nagpapahanap ng stay-in na kasambahay ang amo nito, kaya si Elena ang kanyang inirekomenda. Mabilis nakaipon si Elena. Natubos nila ang palayan na pagmamayari ng kanilang mga magulang na matagal nang nakasanla. Naipagawa niya rin ang kanilang bahay na dating sira-sira at puno na ng butas ang bubungan. Naipaayos niya iyon at ginawang 2 palapag na bahay. Nagawa sa hollow blocks ang kalahati at kahoy naman ang karugtong paitaas. Kaya masasabing malaki ang naitulong ng kanyang pagtatrabaho sa Maynila para sa kanilang pamilya. Kung kailan nagsisimula na siyang mag-ipon para sa kanyang sarili, ay saka naman nakatanggap ng masamang balita mula sa kanyang kapatid na tungkol sa nangyari sa kanilang ina. Agad nagpaalam si Elena sa mga amo na uuwi siya ng Misamis. Hindi naman mahigpit ang mga iyon sa kanya. Umayag ang mga amo pero sinabing kung maaari ay maghintay muna siya ng 3 araw bago umalis dahil kukontakin pa lang nila ang isang dalagang papalit pansamantala sa kanya bilang kasambahay. Makalipas ang 3 araw ay bumiyahe na nga papauwi sa kanilang probinsya si Elena. Pinabaunan pa siya ng amo ng 5,000 piso para panggasto sa pag-uwi at pamasahe papabalik. Umaasa kasi ang mga ito na babalik siyang muli kapag natapos na ang problema niya sa probinsya. Pagkababa niya ng bus ay sumakay siya ng tricycle papunta sa kanilang bahay. Malayo pa lang siya ay tila may naghahabulang kabayo na sa kanyang dibdib dahil sa hindi mapaliwanag na kaba. Pagkababa sa harapan ng kanilang bahay, ay agad namang lumabas ang kanyang kapatid na si Andoy. Ate, mabuti at nakauwi ka na. Uwi ka pa noon at agad kinuha sa tricycle ang nag-iisang traveling bag na dala niya. Si tatay, nasaan? Wala, umalis na naman. Malamang naroon na naman iyon sa tindahan, nagiinom mag-isa. Pumasok na nga sila sa bahay. Saglit pa siyang nahintuan noong makita ang malaking pagbabago ng kanilang tahanan. Bagamat pawid pa rin ang bubong noon, tablang kahoy naman ang dingding paitaas at nakasemento ang kalahati. Pagkapasok sa loob ng bahay ay hindi na putik ang lalakaran dahil simentado na rin ang flooring noon na kulay pula. Ate, doon ang kwarto nila nanay. Turo pa ni Andoy sa silid na malapit sa kusina. Kalahati lang kasi ng bahay nila ang may 2 palapag. Bali ang bahaging may mga silid lang. Diretsyong umakyat sa 2 palapag si Elena at pumasok sa silid ng ina. Nagulat siya at saglit itong pinagmasdan. Mahimbing ang tulog ng kanyang ina, pero nahihirapan siyang kilalanin ito. Malaki na kasi ang pinagbago ng itsura. Para itong natuyong gulay na biglaan ang pagpayat at nanlalalim ang mga mata.
Ang tiyan naman ay tila puputok na sa sobrang laki. Dahan-dahan siyang lumapit habang nakatitig. Hindi niya magawang yumakap sa ina dahil takot ang kanyang nararamdaman. Noong hindi niya na matiis ang kilabot ay agad siyang lumabas at naupo sa sala. Doon siya umiyak. Nilapitan naman siya ng kapatid at hinimas ang likuran. Ate, bakit? Hindi ko magawang yakapin si inay. Natatakot ako sa kanya. Ano kasing nangyari sa kanya? Hindi namin alam, te. Wala naman siyang sinasabi. Palagi lang daw sumasakit ang tiyan niya na parang kinukutkot ang mga laman loob ng kung anong hayop sa loob ng sikmura niya. Baka binarang. Wika niya. Hindi namin alam, te. Alam mo naman si tatay, hindi masyadong naniniwala sa mga ganyang bagay. Anong aksyon ang ginagawa ni tatay para kay nanay? Wala. Aalis ng umaga at uuwi ng hapon o gabi na lasing. Tapos iiyak sa harapan ni nanay at makakatulog. Kinabukasan, ganun uli. Kumain ka na muna, te, para makapagpahinga ka na rin ng maaga. Nakapagsaing na rin naman ako. Oo, sige. May dala naman akong dilatang corned beef. Yun na lang ang iulam natin. Wika pa ni Elena at nagtungo na sila sa kusina. Matapos makapaghapunan at makapaglinis ng katawan, ay agad siyang nakatulog dahil na rin sa pagod sa mahabang biyahe. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ng tinapay at kape, ay lumabas mula sa silid ang kanyang ama. Oh, anak! Narito ka na pala! Opo, tay. Tay, anong balak niyo kay nanay? Hindi ko alam, anak. Dinala na namin siya sa doktor. Pero walang maisagot ang mga siraulong iyon. Paulit-ulit lang ang sinasabi. Magsasagawa ng test, magpa-second opinion at dalhin sa Maynila. Para silang masirang plaka. Nagdoktor pa sila kung puro hindi nila alam ang tanging isasagot. Sa albularyo po, hindi niyo sinubukan? Hindi. Wala naman kasi akong alam na matinong albularyo. Kita mo nga yung albularyo natin rito? Palaging lasing. Tatanungin mo lang ng simpleng tanong, hihingian ka muna ng tanduay bago sumagot. Tapos, mga pangkaraniwang herbal lang din naman ang sasabihin. Kaya, wala akong tiwala sa mga albularyo na iyan. Pero tay, hindi naman po lahat ng albularyo ay ganyan. May mahahanap din tayong matino kung hahanapin talaga natin. Hay, ewan ko anak. Ikaw ang maghanap kung gusto mo. Wika pa ng ama at lumabas na ng bahay. Napailing na lang si Elena sa inasal ng kanyang ama. Ilang saglit pa habang nag-aalmusal ay may nagtao po sa labas. Agad namang sumilip sa harapan ng bahay si Elena. Si Mang Armando ang nakita niya. Uy, Ninong, kayo po pala. Oh, anak, narito ka na pala. Kailan ka pa dumating? Kagabi lang po, Ninong. Halika po, tumuloy muna kayo. Sabayan niyo kami mag-almusal. Agad namang pumasok ang lalaki. Ano, nakita mo na ba ang kalagayan ng iyong ina? Opo, Ninong. Ano po bang nangyari sa kanya? Nako, iha. Pasensya ka na. Wala rin akong ideya eh. Siguro, ipagdasal na lang natin na magkaroon ng himala at gumaling pa siya. Wika pa noon na hindi nalalayo ang pananalita sa kanyang ama. Ang kanyang ninong Armando ay kababata ng kanyang ina. Sa katunayan, masugid itong manliligaw ng kanyang ina noong kabataan nila. Pero noong dumating ang dayong si Mang Tonyo sa lugar na iyon para makifiesta at makilala ng ina ni Elena na si Aling Francisca o si Aling Iska sa Palayaw, ay agad nahulog ang loob ng dalagang si Iska. Ito ang sinagot at nakatuluyan. Nabigo man at madalas bitter ang pananalita, hindi naman nawala sa buhay ng ginang ang kababata. Patuloy pa rin na nagpapahaging ng kanyang dating pagsinta rito. Nawala ng mahigit 5 taon sa kanilang lugar itong si Mang Armando at noong magbalik ay saktong idaraos ang binyag ni Elena. Kaya noong mag-alok ito na maging ninong ay hindi naman iyon ipinagkait ni Aling Iska.
Matapos makapag-almusal ay agad na rin nagpaalam si Mang Armando kay Elena na aalis na dahil marami pa raw itong gagawin. Napadaan lang para mangumusta sa kanyang kababata. Noong makaalis ang bisita ay agad na rin naligo si Elena. Pagkatapos ay nagtungo sa bahay ng kanyang tiya Helen, pinsang buo ng kanyang ina. "Tiya, magandang umaga po." "Uy, Lena, narito ka na pala. Kailan ka pa dumating?" "Kagabi lang po." "Eh di nakita mo na ang kalagayan ng iyong ina." "Opo, Tiya Helen. Yun nga po ang dahilan kung bakit ako narito." "Tiya, may alam po ba kayong albularyo na pwede nating mapagtanungan tungkol sa kalagayan ni inay?" "Alam mo anak, meron talaga akong alam na albularyo. Hindi gaanong magaling. Pero ano bang mawawala kung susubukan? Sinabi ko na rin iyon sa iyong ama. Pero ayaw niya. Sa kabilang bayan lang iyon. Pero babalaan na kita ng maaga ha. Balita ko ay doble kara ang albularyong iyon." "Ha? Ano hong ibig niyong sabihin?" "Balita rin kasi iha na isa rin iyong mangkukulam. Kaya 2 uri ng pasyente ang madalas magtungo sa kanya. Isang magpapagamot at mga magpapakulam. Kaya ko tinawag na doble kara. Pero dahil sa wala namang ibang choice, subukan mo na rin. Ano pa bang mawawala sa inay mo? Eh nakita mo nga, para na siyang bangkay. Ibibigay ko sa iyo ang address. Hindi naman uso ang numero ng bahay doon dahil nag-iisang bahay lang sila sa may paanan ng bundok. Pero kapag nakarating kayo sa lugar na iyon, ay magtanong na lang kayo sa mga taga roon. Kilala nila iyon." "Maraming salamat po, Tiya Helen. Sige po, aalis na po ako." "Siya nga pala, Tiya. Alam niyo po ba kung saan tumatambay si tatay kapag wala siya sa bahay? Umalis kasi eh." "Naroon lang iyon madalas sa tindahan ni Ponsing sa may kanto. Nag-iinom mag-isa. Araw-araw ko yung nakikita roon. Kaya habang maaga pa ay puntahan mo na. Lasing na yun mamaya kapag pinalipas mo pa ang oras." "Okay po, Tiya. Sige po, aalis na po ako." Wika ng dalaga at agad nang nagtungo sa nasabing tindahan. Pagkarating nga roon ay naabutan niya ang kanyang ama na may hawak na lapad na tanduay. May bawas na iyon. Hindi siya noon napansin dahil nakatanaw sa malayo. Agad lumapit si Elena at dinampot ang lapad at ibinato sa unahan. Nabasag naman ang bote noong tumama sa isang bato. "Ano bang ginagawa mo? Bakit ka narito?" Singhal ng ama. "Ang kapal rin ng mukha niyo, itay, no? Ako ang nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa Maynila. Tapos, iinom lang kayo ng iinom rito." "Pakialam mo ba?" "Anong pakialam ko? Baka nakakalimutan niyo ho. Ako ang nagbabayad ng lahat ng inuutang niyo rito kay Mang Ponsing. Mang Ponsing, huwag niyo nang pautangin si tatay ng alak. Kapag may nakita akong alak sa listahan namin, hindi ko yun babayaran." "Oo, iya. Sige." Natatarantang sagot naman ng matandang may-ari ng tindahan. Tumayo si Mang Tonyo at akmang sasampalin ng anak. "Walang hiya ka! Hindi kita pinalaki para bastusin lang ako!" "Sige itay, subukan niyo ako saktan. Baka nakakalimutan niyo, nasa labas tayo ng bahay. Marami ang nakatingin na magagamit kong testigo ng pananakit niyo. Ipapakulong kita at kapag nakalaya ka pa, papalayasin na rin kita sa ating pamamahay." Agad ibinaba ng lalaki ang nakaambang kamay. "Makinig ka itay, kailangan ko po kayo ngayon para gumawa ng paraan na mailigtas si nanay. Pupunta tayo sa albularyo sa ayaw at gusto nyo. At kapag hindi nyo ako tinulungan, maghanap na kayo ng malilipatan yung bahay." Banta ni Elena sa ama at agad umuwi ng bahay. Napaupo muna si Mang Tonyo sa may gilid ng tindahan, tapos nilingon ang may-ari. "Ponsing, bigyan mo nga ako ulit yan ng tanduay." "Naku Tonyo, pasensya na. Narinig mo naman ang sabi ng iyong anak." "Ano ka ba? Huwag mo yung pansinin. Kaya kitang bayaran sa anihan." "Ha? Anong anihan, Tonyo? Eh hindi ka naman nagtanim ng palay nitong panahon ng taniman." "Ano ka ba? Magtatanim rin ako uli kapag nasa kondisyon na ako." "Pasensya ka na talaga, Tonyo.
Saka na kita pauutangin kapag may mapagkukunan ka na ng pambayad. Wala kang utang na loob, Ponsing. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakabenta ng mga alak mo. Ako lang naman ang sukin mo sa alak, di ba? Tapos ngayon, ayaw mo na akong pautangin? Wala kang utang na loob. Galit na wika pa ni Mang Tonyo at umalis na upang umuwi ng bahay. Pagkarating niya sa bahay ay naabutan niyang may nakaparadang tricycle sa harapan. Naroon na sa loob ang kanyang anak na si Elena. "Tay, sakay na," wika nito. Iiling-iling na sumakay si Mang Tonyo sa likuran ng driver. Saka palang pinaandar ng driver ang makina. Bumiyahe sila ng halos 2 oras para kumonsulta sa albularyo. Dala nila ang isang damit na pinagbihisan ni Aling Iska. Wala rin lang resulta ang pagpapabalik-balik ng ina sa doktor, kaya magbabakasakali silang may makikitang kung ano ang albularyo at lunas sa karamdaman ni Aling Iska. May kalayuan ang bahay ni Caberto sa Kabayanan, kaya tiniis ng mag-ama ang kalahating oras na paglalakad upang makarating sa bahay ng manggagamot. Sa tarangkahan pa lang ay nagulat sila nang makitang nakaabang na sa kanila ang asawa ni Caberto, na para bang alam nito ang kanilang sadya. "Pasok kayo, nasa loob ang aking asawa." Sumunod naman sina Mang Tonyo at Elena sa pagpasok nito. Iginiya sila ng ginang at pinaupo sa maliit na sala. Maraming nakikitang mga kakaibang bagay sa paligid si Elena. Kaya naman, tumayo siya at tinignan ang mga nakadisplay roon. "Anak, huwag mo nang tignan ang mga iyan. Iba ang pakiramdam ko sa bahay na ito." "Huwag kang mag-alala, tay. Wala naman akong balak hawakan ng mga ito. Tinitingnan ko lang," wika niya sa mahinang boses na ikinatango na lamang ng ama. Nagsisimula na rin kilabutan si Elena sa kanyang mga nakikita. Parang hindi naman manggagamot ang kanilang napuntahan. Mas madali pang sabihin na isa itong mambabarang kaysa sa manggagamot. May mga nakita siyang garapon na may lamang iba't ibang kulay ng likido. May label ang mga iyon at halatang delikado. May mga nakita siyang nakasulat na lason, gayuma at iba't ibang uri ng mga preserbadong mga insekto. Meron pang ang mga buhay at nakatakip lang, kagaya ng bubuyog, tarantula, ahas at udto-udto. Sa isang gilid din ng lamesa ay may iba't ibang kulay ng mga kandila. Pinaka nakaagaw sa kanyang pansin ay ang kulay itim na kandila at ang maliit na kahon na nakabukas ng kaunti. At noong silipin niya ang laman ay manikang itim at mga karayom ang naroon. Napaatras si Elena, bigla siyang kinilabutan. Ginagamit para sa pangkukulam ang mga bagay na kanyang nakikita sa paligid. Gusto niya sanang sabihin sa ama na umalis na lang sila at huwag nang ituloy ang pagsangguni nila sa nasabing manggagamot. Pero narinig na nila ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanila. Paparating na si Caberto kasunod ang asawa nito. Nagsalita ang manggagamot. "Maupo ka, iha. Huwag kang gagalaw ng mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman." Wika nito sa kanya sa seryosong boses. Napapahiyang humingi ng pasensya si Elena sa matanda. "Anong aking maipaglilingkod sa inyo?" Kasi po, ang nanay ko may malubhang sakit. Hindi po matukoy ng mga doktor kung ano. Ito po ang pinaghubaran niya ng damit. Baka po makatulong para malaman niyo kung ano ang sakit niya." Wika ni Elena at iniabot ang isang supot na tinanggap naman agad ng asawa ng albularyo. Dinala iyon sa kusina at noong makabalik ay nakalagay na sa isang planggana at may dalang isang dumalagang manok. Ginilitan ng liig ng mag-asawa ang kawawang manok at pinatulo ang dugo sa mismong damit. Saka dinasala ng orasyon. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita muli ang manggagamot. "Alam nyo, hindi simpleng nilalang ang may kinalaman sa kababalaghan na nangyayari sa inyong pasyente.
Kailangan nyo silang kalabanin kung talagang gusto nyong mahinto ang ganitong uri ng kanilang pambibiktima. Isang aswang ang may kagagawan nito sa iyong ina-iha. At hindi ito ang una nilang biktima. Dito sa bayan namin ay 3 na ang babaeng pumanaw. Nakahalintulad din ang kasong ito. Wala na ring magagawa ang kahit sino manggagamot sa ganitong sitwasyon. Dahil nakain na ng mga punla ang ilalim ng katawan ng iyong ina. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang iyong ina ay pinunlaan ng isang aswang sa sinapupunan at hindi ito kahalintulad ng pagpupunla ng tao na magbubuntis ang babae ng isa o higit pang sanggol at iluluwal pagsapit ng petsa kung kailan ito dapat manganak. Sa ganitong uri ng nilalang, palaging 4 hanggang 6 na sanggol ang kaya nilang maipunla at unti-unti nilang hinihigop ang bitamina, resistensya at buhay ng ina. Kaya sa ilang araw lang na pananatili nila sa sinapupunan ay magiging kapansin-pansin agad ang pagbagsak ng katawan ng isang babae. Hindi rin ito ipagbubuntis ng 9 na buwan katulad ng mga normal na tao. Madalas 3 linggo lang ito hanggang 1 buwan. Depende sa resistensya ng babaeng nagdadalang tao sa mga nilalang na ito. At kapag oras na para sila ay iluwal, sila mismo ang kusang gagawa ng butas, papalabas ng tiyan. Wawasakin nila ang tiyan na kanilang kinaroroonan. At kapag nakalabas na silang lahat, ay saka naman nila kakainin ang lahat ng meron sa laman loob bago nila iiwanang walang buhay ang kanilang naging ina. Mang Berto, paano po nagdadalang tao ang isang babae sa mga nilalang na ito? Sa paanong paraan po? Di kahalintulad rin ng ginagawa ng mga normal na tao para makabuntis. Ang ibig niyo po bang sabihin? Hindi na naituloy pa ni Elena ang nais niyang sabihin dahil na-realize niya na naghahasa ang kanyang ina kaya ito nagbuntis ng ganoong uri ng nilalang. Napatayo siya bigla at lumapit sa bintana, kasabay ng pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. Noong matauhan ay saka muling binalingan ang albularyo. Mang Berto, pwede niyo po bang tignan ng personal ang nanay ko? Baka may magagawa pa po kayo sa kanya. Kailan lang naman siya nagkasakit. Baka pwede pa siyang mailigtas. Alam mo, Iha, wala pa akong nabalitaan na nabiktima ng ganitong mga aswang na nakaligtas. Pero kung mapilit ka, ay wala namang problema. 5,000. All-in na iyon na bayad sa check-up at ritual. Sagot nyo na ang pamasahe ko balikan. Opo, wala pong problema. Sumabat naman agad si Mang Tonyo. Anak, sigurado ka ba dyan? Malaking pera ang 5,000. Narinig mo naman na sinabi niyang wala pang nakakaligtas sa ganyang kaso ng pambibiktima. Nagsasayang lang tayo ng pera. Wika pa ni Mang Tonyo. Huwag mo na pong alalahanin iyon, Itay. May kaunti pa naman akong ipon. Ang mahalaga, ginawa natin ang lahat para iligtas si Inay. Wala na ngang nagawa si Mang Tonyo kundi ang sundin ang kagustuhan ng panganay na anak. Naghanda na ng mga gamit niya ang albularyo na si Caberto at bumiyahe na sila papauwi sa bahay ng mag-ama. Pasado 3:00 ng hapon nang sila ay dumating. Narinig nila ang mahinang ungol ni Aling Iska mula sa loob ng silid na para bang nasasaktan ito. Pumasok si Elena sa silid. Inay, kapit lang po. May sinundo po kaming albularyo na titingin sa iyo. Ayos lang po ba? Sumagot naman ang ina. Ayos lang, anak. Sige, papasukin mo rito. Agad na ngang tinawag ang albularyo at pinapasok sa silid ng ginang. Hayan po ang nanay ko, Mang Berto. Malungkot na wika ni Elena. Nagsisimula na namang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang malungkot at matakot habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina. Mukha na itong bangkay na may tiyan na malapit ng sumabog. May pag-asa pa ho ba akong gumaling? Nanginginig na boses na tanong ni Aling Iska. Napayuko naman si Caberto at sinubukang titigan ang ginang.
Titignan ko ang aking magagawa. Mahinahong wika noon na ikinatango naman ng ginang. Napapatras si Elena habang pinagmamasdan ang itsura ng kanyang ina. Sa ilang linggo lang na pagkakaratay nito sa karamdaman ay malaki na ang ipinagbago ng itsura. Nakakatakot na ito na tila ba tumanda ng 10 taon. Kaya nagdesisyon ang dalaga na lumabas na muna ng silid para hindi makita ang kalunos-lunos na itsura ng ina. Kaso nga lang, mabilis siyang hinawakan ng albularyo sa kanyang balikat. Huwag ka munang umalis, iha. Alalayan mo ako sa gagawin ko sa iyong ina. Kailangan nating malaman kung malusog o hindi ang mga nilalang na nasa kanyang sinapupunan. Kapag hindi ito malusog, ay may pag-asa tayong patayin sila at ilabas nang hindi nasasawi ang iyong ina. Pero kung sakaling malusog na sila at malakas, ay wala na tayong pag-asa. Dahil magsisimula pa lang akong gumawa ng ritual para patayin sila, ay mas mabilis nilang papatayin ang iyong ina at agad maglalabasan. Iya, ikuha mo ako ng tawel, langganang may tubig na maligamgam at asin. Pupunasan natin ang katawan ng iyong ina para malinisan. Isang simpleng paraan para malaman kung aktibo pa ba ang mga nasa loob. Siguradong magwawala sila kapag naramdaman ang pagdampi ng tawel na binasa ng tubig na may asin. Agad namang tumalima si Elena at kinuha ang mga hinihingi ng albularyo. Samantala, si Mang Tonyo naman ay naroon sa kusina nagkakape habang kausap ang bunsong anak nito na si Andoy. Te, anong balita? Tanong ng kapatid kay Elena. Wala pa, susuriin pa lang. Sumabat naman si Mang Tonyo. Ano ba kayo? Bakit pa kayo umaasa ng ibang resulta? Sinabi na nga ng albularyo na iyan, di ba? Na wala pa siyang nabalitaan na ganitong kaso na nabuhay. Kung sa akin mo pa ibinigay ang 5,000 ibabayad mo sa albularyong iyan, tiyak, ilang araw ako makakalimot sa kamalasang dinaranas natin. Naningkit ang mga mata ni Elena at hindi na nakipagtalo pa sa kanyang ama. Agad na ring bumalik si Elena sa itaas matapos makuha ang mga kailangan. Pinunasan niya ng albularyo noong tawil na binasa ng tubig na may asin ang buong katawan ng ginang. Nagsimulang umungol ang ginang sa sakit ng tiyan. Iniangat ni Mang Berto ang damit ng ginang hanggang sa ma-expose ang tiyan. Umaalon-alon iyon pero wala pang kakaibang nangyayari. Binuksan ng albularyo ang dala nitong maliit na bag at kinuha mula sa loob ang kulay berdeng botelya na may langis. Dahan-dahan itong tinanggalan ng takip at binuhos ang katamtamang dami sa kanyang palad. Ipinahid iyon sa tiyan ni Aling Iska. Ganun na lang ang kanilang pagkasindak nang may bumakat na maliliit na nakakatakot na mukha sa tiyan ng ginang, na tipong nagpupumilit ng lumabas, kasabay ng pagpalahaw ni Aling Iska dahil sa sakit. Umiiyak na iyon at patuloy sa paghiyaw. Agad kinuha ng albularyo ang basang tawel at pinunasan ang bahaging nalagyan ng langis. Doon pa lang kumalma ang mga nilalang sa loob. Nawala ng malay si Aling Iska. Nanginginig naman ang mga kamay ni Elena habang nakamasid sa mga nangyayari sa kanyang ina. Tinignan ng albularyo si Elena. Ano, iha? Itutuloy ba natin ito? Kapag itinuloy ko ang paglalagay ng langis, ay ngayon mismo sasabog ang tiyan ng iyong ina. Hindi lang siya ang makakain ng mga nilalang sa kanyang sinapupunan, kundi lahat ng taong narito sa loob ng pamamahay. Ano? Handa ka ba sa mangyayari? Tila sasabog ang utak ni Elena sa pag-iisip kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang dapat. Natatakot siya para sa kanyang ina at natatakot rin siya para sa buhay nila ng kanyang kapatid na si Andoy. Baka pati sila ay mapahamak kapag itinuloy ang gamutan. Dali-daling dinukot ni Elena ang kanyang bulsa at kinuha ang nakahandang 5,000 piso at iniabot na iyon sa albularyo. Heto po ang kabayaran sa pinag-usapan natin. Maaari na po kayo umalis.
Sigurado ka ba dyan, Iha? Opo. Mabilis na sagot ni Elena. Tinanggap naman iyon ng albularyo at agad nang umalis. Matapos makaalis ng albularyo ay umakyat na rin sina Andoy at Mang Tonyo sa silid. Ate, anong sabi ng albularyo? Bakit umalis na yun? Magaling na ba si nanay? Tanong pa ni Andoy. Umiling-iling si Elena. Wala siyang magagawa kay Inay Bunso. Kung pipilitin niyang gamutin si Inay, ay pati tayo ay maaring mapahamak. Naiiyak na rin ang bunsong kapatid at yumakap sa kanyang ate. Lingid sa kaalaman nila na nagising na ang kanilang ina at narinig ang kanilang paghihinagpis. Nararamdaman niyang malapit nang lumabas ang mga nilalang sa kanyang sinapupunan at ayaw niyang mailabas iyon habang nasa loob pa siya ng bahay. Wala rin siya mukhang maihaharap sa kanyang asawa at mga anak dahil nalaman na nila na ginahasa siya ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi niya masabi sa pamilya na may kinalaman ang kumpare niyang si Armando sa kanyang pagdadalang tao ng kakaibang nilalang. Isang hapon kasi noon, pagkarating niya sa bahay galing sa paglalaba, ay wala siyang magamit na kahoy panggatong sa pagluluto. Kaya naisipan niyang sumaglit sa malapit na kakahuyan sa bahay nila. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noon, pero kung bibilisan niya ay maaari siyang makakuha ng kahit 2 tuyong sanga ng kahoy at sapat na iyon para makapagluto siya ng hapunan. Makakauwi siya agad bago pa tuluyang dumilim, kaya dali-dali niyang kinuha ang itak para kumuha ng panggatong. Wala si Andoy dahil kasama ito sa paligan ng barangay, kaya gabi pa iyon uuwi. Si Mang Tonyo naman ay nasa bukid. Maaring pauwi na rin iyon, kaya kailangan niya makapagluto ng makakain para sa asawa nang hindi uminit ang ulo nito kapag walang naabutang pagkain sa hapag. Pagkarating niya sa kasukalan ay agad naman siyang nakakuha ng 2 tuyong kahoy. Pinutol niya lang iyon sa tigdalawa para maiksi lang napasanin at tinalian. Naglalakad na siya papauwi nang makaramdam ng kaluskos sa likuran na parang may sumusunod sa kanya. Kaya mas lalo niyang binilisan ang paglalakad hanggang sa bumangga siya sa isang katawan ng lalaki. Papadilim na ang paligid kaya nahirapan siyang aninagin kung sino. Ano, ayos ka lang? Madilim na ah. Bakit narito ka pa sa kasukalan? Nasaan ang asawa't anak mo? Tanong ng boses. Paring Armando, ikaw ba yan? Wika niya dahil pamilyar ang boses ng lalaki. Oo, ako nga. Halika nang maihatid na kita. Wika pa noon sabay alok ng kamay para tulungan siya. Inabot niya naman iyon para makatayo. Pagkatayo niya ay agad siyang hinipan ng lalaki sa mukha. Nakaramdam siya ng panlalambot pero hindi naman siya bumagsak. Inalalayan siya ng lalaki sa paglalakad pero hindi pa pauwi, kundi papalayo patuloy sa bahay nila. Ang malinaw lang sa kanyang alaala ay iyong pagdaan nila sa kawayanan. Armando, saan mo ako dadalhin? Hindi ito ang papauwi sa amin na. Akala ko ba, ihahatid mo ako? Nanghihinang wika pa ng ginang. Oo, ihahatid kita, pero mamaya pa. Wika pa ng lalaki. Tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad. Kahit pa sa isip niya ay ayaw niyang sumama sa lalaki, pero sumusunod naman ang kanyang katawan at mga paa sa giya ng lalaki kung saan siya dalhin. Pumasok sila sa isang kuweba kung saan may mga sulo na nakapalibot sa isang papag. Nakita niya rin roon ang isa pang lalaki na pamilyar sa kanya, si Mang Lucio. Kumpare niya rin ito dahil ninong naman iyon ni Andoy sa binyag. Dahil sa pagkahilo ay hindi siya sigurado kung totoo ang kanyang nakikita na mukhang mga halimaw na sina Armando at Lucio. Sa isip niya ay natatakot siya pero hindi siya makapalag o makasigaw. Naging sunod-sunuran lang siya sa lahat ng sabihin ng lalaki. Kahit noong utusan siya nitong alisin ang lahat ng sagabal sa kanyang katawan,
ay walang atubili niya iyong sinunod. Nauna si Armando at noong makatapos ng maraming beses ay saka naman sumunod si Lucio. Noong makatapos sa ritual ng pagpupunla ay may ipinainom sa kanya na isang likido na malapot at lasang kalawang. Doon na siya nawala ng malay. Nagising na lang siya na naroon na siya sa may kawayanan nakahiga. Malinaw ang paningin niya sa paligid. Wala siyang suot na panloob at masakit ang kanyang kasilanan. Pilit niyang iniisip kung anong nangyari pero wala pa siyang maalala. Kaya tumayo na lang siya at umuwi. Naabutan niyang lasing ang kanyang asawang si Mang Tonyo na nakahiga sa upuan sa may sala. Noong tignan niya naman ang kabilang silid ay wala pa si Andoy. Kaya naligo na lang muna siya at nahiga sa kanilang silid. Doon niya napanaginipan ang mga nangyari sa kanya sa kuweba. Hindi siya sigurado noong una kung totoo ba iyon o panaginip lang talaga. Kaya hindi siya sigurado kung alin ang totoo at panaginip lang. Pero pagkalipas lang ng 2 araw, ay nagsimula ng sumakit ang kanyang sikmura. Itinago niya iyon at sinabing baka sinisikmura lang siya sa sobrang pagkain ng maasim. Pero noong lumipas ang 1 linggo ay nahirapan na siyang makatayo sa panghihina. Iyon na ang naging simula ng kanyang pagkakaratay sa higaan. At ngayon nga na nalaman na ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanya dahil sa albularyo, ay hindi niya alam kung paano iyon ipapaliwanag. Malinaw niya ring naaalala ang banta ni Armando na kapag may pinagsabihan siyang iba sa nangyari, ay ang anak niyang si Elena ang susunod nilang isasalang sa ritual ng pagpupunla. Kaya mas gugustuhin niyang pagdusahan iyon mag-isa kaysa madamay pa ang kanyang unika iha. Kinagabihan, mahimbing na natutulog ang kanyang buong pamilya. Kahit masakit pa rin ang sikmura ay pinilit niyang tumayo at kinuha ang isang maliit na garapa na bigay sa kanya ng kakilalang manghihilot. May laman iyong langis na pangontra sa aswang. Alam niyang kapag ipinahid niya iyon sa kanyang tiyan, ay magwawala ang mga nasa loob at pilit na lalabas. Gusto niya nang mapalabas iyon pero sisiguraduhin niyang malayo siya sa kanilang bahay para hindi madamay ang kanyang mag-anak. Pinilit niyang maglakad papalabas ng bahay hanggang sa makarating siya sa may kawayanan. Hindi niya maalala kung saan banda ang patungo sa may kuweba dahil madilim noong panahong naroon siya. Pero malinaw sa kanyang alaala ang kawayanan, kaya doon siya nahiga sa ilalim ng puno ng kawayan. Inilabas niya ang botelyang may langis at ibinuhos lahat ng laman sa kanyang palad, saka ipinahid sa kanyang tiyan. Doon na nagwala ang mga nilalang sa loob, kanya-kanyang gawa ng butas hanggang sa makalabas na nga lahat. 6 na nilalang ang nagsilabas at noong makalabas ang panghuli ay saka nila binalikan ang katawan ni Aling Iska at nilantakan ang laman loob, pati na ang ibang bahagi ng katawan. Hindi kasi sumapat ang laman loob lang dahil 6 ang mga iyon na masisiba na mga nilalang. Kinabukasan, natagpuan ang natira sa katawan ng ginang sa kawayanan. Nadaanan ito ng isang magsasaka na papunta dapat sa bukid nito. Inireport iyon sa barangay at ipinaalam naman ng barangay kina Elena. Tulog pa si Elena noong kalampagin siya ng kapatid na si Andoy at sinabing, Ate! Si nanay raw! Natagpuan sa kawayanan! Wala ng buhay! Tila tinulos sa kinakatayuan niya si Elena. Natauhan na lang siya kaunti noong hilahin na siya ni Andoy papunta sa nasabing lugar. Sa tulong ng kanilang tiya Helen ay naisaayos ang kabaong at palamay sa kanilang ina na si Aling Iska. Binalak nilang palamayan ng 3 araw ang mga labi ng kanilang ina para umabot pa ang mga kamag-anak at mga kaibigan nito na mula pa sa malalayong lugar. 2 araw ng palamay, 4:00 ng hapon, nakatulala si Elena sa bintana ng kusina habang nakatanaw sa malayo. Nang lapitan siya ng kapatid na si Andoy.
Ate, ayos ka lang ba? Mahinahon itong tanong, kaya mabagal naman siyang tumango. Oo, ayos lang naman ako, Andoy. Bakit? May problema ba? Wala naman, te. Magpapaalam sana ako sa iyo. Wika nito na labis niyang ipinagtaka. Bakit? Saan ka pupunta? Baka lang kasi ayaw pumayag ni Tatay Te. Babalik sana kami ng tropa ko sa lugar kung saan namatay si nanay. Wika nito na ikinaalarma naman agad ng dalaga. Ano naman ang gagawin ng kapatid niya sa lugar na iyon at magsasama pa ng mga tropa? Paano na lang kung may mangyaring masama sa kanila doon? Paano kung naroon ang mga aswang na lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina? Siguradong wala silang ligtas sa mga iyon. Hindi pwede yung gusto mo, Andoy. Napakadelikado roon. Baka mapahamak kayo. Maliwanag pa naman, te. Maghahanap lang kami ng kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa amin. Kasama ko rin si Ruben. Pagpupumilit pa ng binata na ang tinutukoy ay ang anak ng kanilang tiya Helen na si Ruben. Kahit hindi sang-ayon ay alam niyang hindi naman mapipigilan ang kanyang kapatid. Binata na ito at may sarili ng desisyon, kaya pinayagan niya na rin. Sige, basta mag-iingat kayo ha. Opo, te. Sagot ng kapatid at umalis na. Pero lingid sa kaalaman noon na may balak siyang sumunod kaya siya pumayag. Pagkaalis na ng kapatid ay agad siyang nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang karit at garapon na may asin at inilagay sa bayong. Saka umalis upang agad makasunod sa kapatid. Lena, saan ka pupunta? Tanong ng tiyahin niya nang mapansing papalabas na siya ng pintuan. Abala ito sa pagdadala ng mga tinimplang kape at tinapay para sa mga dumating na bisita. Maglalakad-lakad lang kaunti, tiya. Magpapahangin po sa unahan. Babalik rin ako agad. Mabuti na lang din dahil abala ang kanyang tiyahin, kaya hindi na ito nagtanong pa ng iba. Hinayaan na lang siya makaalis. Tahimik sa kawayanan nang makarating siya roon. Natanaw niya sina Andoy at Ruben at dalawa pang kaibigan ng mga ito. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya ng panahon at lumapit na sa mga ito. Andoy! Tawag niya na ikinalingon naman agad ng nakababatang kapatid. Uy, ate! Anong ginagawa mo rito? Takang tanong nito. Kaya naman tumikhim muna siya bago nagsalita. Hindi rin ako mapakali eh. Ayokong mapahamak kayo, kaya kailangan kitang samahan. Teka, kayong 4 lang ba? Hindi, te, 6 kami. Naglakad papunta sa unahan ang 2, baka magbabawas. Inikot na nga nila ang malawak na bahagi ng kawayanan, pero wala naman silang napansin na kakaiba o kahit anong clue para sa pagkamatay ng kanilang ina. Maya-maya pa ay nakita nilang papabalik na ang 2 kaibigan nila Andoy na nagpaalam na aalis. Humahangos ang mga ito at namumutla. Anong nangyari sa inyo? Takang tanong ni Andoy sa mga kasama. Andoy, Ate Elena, may nakita kaming kuweba sa unahan. Mukhang malalim ang kuwebang iyon eh. At may kakaibang tunog kaming naririnig mula sa loob. May mga nag-iiyakan ding babae na tila nasasaktan. Hindi na namin sinilip sa loob dahil natatakot kami. Dahil sa sinabi ng 2, kaya kinabahan naman agad ang grupo. Sabi naman ni Elena, dito lang kayo, Andoy. Kayong 2 naman, samahan niyo ako. Ituro niyo sa akin ang kuwebang iyon at papasukin ko. Sabi naman ni Andoy, Te, wag. Baka mapaano ka roon. Sinagot niya naman ito. Di ba? Kaya nga kayo naparito dahil gusto mo makahanap ng sagot. Ngayong narito na ang sagot, ayaw mo namang silipin dahil natatakot ka. Huwag kang mag-alala. Ako ang papasok. Dito lang kayo. Kapag lumipas ang 10 minuto at hindi pa ako nakakalabas, ay umuwi na kayo agad at humingi ng tulong sa barangay. Matapang nawika pa ni Elena. Tila nagbago naman ang isip ni Andoy sa narinig. Hindi, te. Kung papasok ka, ay papasok rin ako. Nanay natin ang nabiktima rito. Kaya dapat tayong 2 ang umalam ng kasagutan.
Sumang-ayon naman si Elena, kaya dalawa na nga silang pumasok ng kuweba. Sa may bungad pa lang ng kuweba ay halos masuka na silang pareho dahil sa nakakasulasok na amoy. Ano ba yan? Amoy patay rito, te. Reklamo pa ni Andoy. Huwag kang maingay dyan. Mahinang bulong naman ni Elena sa kapatid. Kinakabahan siya sa pwede nilang malaman sa loob ng kuwebang iyon na maaaring konektado sa pagkamatay ng kanilang ina. Noong makarating na sila sa may pinakaloob ay doon nila nakita ang 3 papag na may mga sulo na nakapalibot. May mga babae rin doon na nakatali at namimilipit sa sakit ng tiyan. Umiiyak at tila wala na sa katinuan ang itsura. Malalaki na ang tiyan at walang pinagkaiba sa naging itsura ng kanilang ina bago ito mamatay. May nakikita rin siyang maliliit na nilalang na halos kasing laki lang ng sanggol pero kulubot ang itim na balat. Natutulog ang mga iyon sa tabi ng nakatambak na mga bangkay. Gayon na lang ang pagkahilakbot nilang magkapatid sa kanilang nakita. Diyos ko, ano ba ang mga iyan? Mahinang wika ni Elena. Ate, tara na, umalis na tayo. Baka magising pa ang mga iyan at kagatin tayo. Sige, tara na. Pagsang-ayon pa ni Elena at dahan-dahan na silang naglakad pa paatras para hindi magising ang mga natutulog na mga nilalang. Saktong nakaalis lang sila sa kuweba nang marinig nilang may mga paparating na nag-uusap. Dali-dali silang nagsihiga sa gilid ng kuweba kung saan may mga matataas na talahib. Narinig nila ang pag-uusap ng 2 lalaking dumating. Paring Armando, kailangan na natin magdagdag ng mga babaeng pupunlaan. Ang sabi ni Supremo, dapat bago matapos ang taon ay makagawa na tayo ng 100 bagong aswang. Marami na sa mga kasama natin ang nalipol sa ibang mga lalawigan. Kung hindi raw tayo makakapagparami agad, ay mauubos ang lahi natin. Bakit? Ano bang ginagawa natin? Alangan naman lahat na lang ng babaeng makasalubong natin ay dudukutin natin para mapunlaan. Pag may nakakita sa atin ay siguradong huli na tayo agad. Pati nga ang pinakamamahal kong si Francisca ay isinama ko na sa ginawang palahian para lang makarami tayo agad. Tapos, ipipressure niya tayo na magmadali. Ano ka ba naman paring Armando? Kilala mo naman si Supremo, palagi nagmamadali. Oo, alam ko yun. Sabihin mo na lang kapag nagkausap kayong muli na ginagawa naman natin ang ating makakaya para makapagparami agad. Yung ibang mga pinunlaan kasi natin, 2 o 3 lang ang nabuo, kaya mabagal na kausad ang bilang. Oo sige, sasabihin ko yun. Sagot naman ang kausap. Napatutop ng bibig niya si Elena dahil kilala niya ang 2 nag-uusap. Iyon ay ang kanyang ninong Armando at si Mang Lucio na ninong naman ni Andoy. Ibig sabihin, mga aswang ang 2 iyon at siyang may pakana sa pagkawala ng mga kababaihan sa kanilang lugar at pagkamatay ng kanyang ina. Tatayo sana siya para sugurin ang kanyang ninong pero agad siyang nahawakan sa kamay ng kapatid. Umiling-iling ito habang dumadaloy na ang luha sa mata. Dahil doon ay napakalma si Elena. Ilang saglit pa ay nagtuloy na sa pagpasok sa loob ng kuweba ang 2 lalaki. Kaya sinamantala na rin nila ang umalis sa lugar. Hindi niya alam kung papaano nasikmura ng kanyang ninong Armando ang gumawa ng mga ganitong bagay na ikinawasak ng kanilang puso at pamilya. Hindi lang ginahasa ng mga walang hiyang lalaki ang kanyang ina, ginamit pa ito para paramihin ang kanilang lahi. Kahit sa kanilang pag-uwi ay hindi mawala sa isip ni Elena ang masamang ginawa ng kanyang ninong sa kanyang ina. Masyadong nasaktan ang magkapatid na Elena at Andoy sa kanilang natuklasan. Buong akala nila ay mabuting tao at mapagkakatiwalaan ang kanilang ninong Armando at ninong Lucio. Pero pakitang tao lang pala ang lahat. Kinaumagahan, umalis si Elena at nagpunta sa bahay ng albularyo na taga-kabilang bayan na si Caberto. Ikinwento niya ang lahat ng kanilang natuklasan. Hiningi niya ang tulong ng matanda.
para mapuksa ang mga aswang na nananahan sa kanilang lugar. Sa ganoong paraan ay wala ng iba pang mabibiktima at mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Nagsalita ang matandang albularyo. Ngayong nalaman ko na kung sino ang may pakana ng lahat ng pagkawala ng mga kababaihan sa iba't ibang bayan. Wala na ako ibang dapat gawin kundi ang puksain sila. Hindi ko inaakala na sa edad kong ito ay muli akong haharap sa isang sagupaan laban sa mga aswang. Huwag ho kayong mag-alala, Mang Berto. Hindi kayo mag-iisa sa laban sa mga aswang. Kasama mo po kami, pati na ang mga kabarangay namin. Mahabang paliwanag pa ni Elena. Kahit pa noong una ay naiilang siya sa matanda. Dahil kilala rin kasi ito na may karunungan sa pambabarang. Pero sa kabila ng masamang reputasyon, ay may mabuting puso rin pala ito na handang tumulong kung kinakailangan. Paano po natin gagawin ang mga bagay na iyon, Mang Berto? Seryosong tanong ni Elena. Ngumiti ang matanda at may iniabot sa kanya na panyong itim na may nakasulat na mga orasyon mula sa lingwaheng Latin. Ito ay isa lamang simpleng panyo na may mataas na uri ng insignyas at dasal na nakasulat. Halos katumbas na rin ito ng mga mutya at anting-anting. Magagawa nitong magprotekta sa taong may hawak o may suot dito. Pwede mong taglayin ang kakaibang lakas at bilis. Magiging magaling ka sa pakikipaglaban at matatapatan mo ang kakayahan na meron ng isang aswang. Tanggapin mo ito at gamitin ng tama. Tinanggap ni Elena ang itim na panyo, kasama na ang tansong punyal at buntot ng pagi, at nagpasalamat na sa matanda. Alam niyang hindi madali para sa matanda ang tulungan siya, dahil pwede itong balikan ng iba pang mga kalahi ng mga aswang na susuguri nila. Pero hindi siya papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa tulong ng kapatid niyang si Andoy at mga kaibigan nito, ay sinimulan nila ang plano. Binalikan nila ang kuweba kung saan natagpuan ang mga kawawang babae na nakatali pa sa higaan. Dalawa roon ay pumutok na ang tiyan at patay na. Ang isa naman ay nasa bingit na rin ang panganganak. Nagpasama sila sa mga tanod ng barangay. Pero siniguro nilang hindi malalaman ni Mang Armando at Mang Lucio ang operasyon na isasagawa ng mga taga-barangay. Marami kasing kaibigan at kumpare ang mga iyon na mga taga-barangay lang din. Siguraduhin yung masusunog ang lahat ng nilalang na nasa kuweba, Andoy, ha? Ako na ang bahala kina Ninong Armando at kay Mang Lucio kung makita ko man iyon. Wika pa ni Elena at agad itong umalis. Tinungo niya ang bahay ni Mang Armando. Pagkarating pa lang sa tarangkahan ng bakuran, ay agad niyang sinipa ang pintuan. Ninong! Lumabas ka riyan! Isa kang traidor! Pinagkatiwalaan ka namin at itinuring na parang kapamilya. Pero, ikaw pala ang sisira sa pamilya namin. Narinig naman iyon ni Armando. Kunot-no itong sumilip sa bintana at nakita si Elena na galit at nakaabang sa kanya. Kinutuban na ang lalaki, pero gusto niya pa ring makasigurado. Elena, anak, ano bang problema? Bakit mukhang sasabak ka sa laban? Halika at pag-usapan natin yung problema mo. Aniya, ngunit hindi man lang siya pinakinggan ng kanyang inaanak. Tama na ang pagpapanggap mo, Ninong. Bistado na namin ang karakas mo. Isa kang aswang. At hindi ako papayag na hindi mo mapagbabayaran ang paghali at pagpatay mo kay inay. Pati na sa maraming kababaihan na biniktima nyo at ginawang palahian. Magbabayad ka sa ginawa mo, Ninong. Ani Elena, at walang pagdadalawang isip na sinugod kaagad ang lalaki pagkabukas nito ng pinto. Hindi yun napaghandaan ni Armando, kaya tumilapon ito sa loob ng kanyang bahay. Dito pa nalaman ni Elena ang mas marami pang lagim na nakatago sa pamamahay ng kanyang ninong. Nagkalat sa paligid ang mga buto ng tao, may mga bago at may mga matagal nang naroroon. Napakabaho at napakalansa pa ng loob ng bahay. Sa tagal nilang nakilala ang matandang ito, ay hindi malang nila natuklasan
ang tunay na lihim na itinatago ni Mang Armando. Paano mo nagawa sa amin ito, Ninong? Bakit mo kami niloko? Pati si inay, biniktima mo. Di ba? Kababata mo siya. Para na nga kayo magkapatid. Todo tanggi pa si Mang Armando. Umiiling-iling na umaatras pa palayo. Magtiwala ka sa akin, Iha. Biktima lang din ako. Sinungaling. Sigaw sa kanya ng dalaga. Gusto man niyang magdahilan pa ay wala na talaga siyang lusot. Kaya naman, tumingala na lamang si Mang Armando sa langit at pinagmasdan ang maliwanag na bilog na buwan. Nakita ni Elena ang dahan-dahang pagbabago ng kaanyuan nito. Naging mabalasik ang mukha na animoy nakahanda ng sumagpang ng tao. Pumula ang mga mata at humaba ang mga kuko. Nagkaroon ng mahaba at may buhay na dila dahil kusa itong gumagalaw-galaw sa iba't ibang direksyon. Umaangil na ito at tila ba mas mabangis pa sa tunay na hayop. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pagkatakot si Elena. Nagsalita si Mang Armando na iba na ang katauhan. Ano, Iha? Hindi ka ba matatakbo? Bibigyan kita ng 2 minuto para tumakbo at saka kita hahabulin. Sabi naman ni Elena. Sira ulo ka ba? Ang layo na nilakad ko para makarating rito. Tapos ngayong magkaharap na tayo, saka ako tatakbo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko na ipupulupot sa leeg mo ang sarili mong dila. Iyan mismo ang ibibigti ko sa'yo. Wow! Big words! Tignan natin kung magagawa mo yan, Iha. Basta, walang sisihan. Binigyan na kita ng pagkakataon na tumakas, pero ayaw mo. Sayang ka, balak pa naman kitang punlaan. Sayang kasi ang ganda mo at alam kong wala ka pang nagiging kasintahan. Kaya ako sana ang iyong magiging unang tikim. Manigas ka, Armando. Baunin mo hanggang kamatayan mo ang pangarap mo sa katawan ko. Kung si inay nga na buong buhay mong niligawan, ay hindi mo naangkin ang kanyang pagiging birhen. Mas lalo na ako dahil diring-diri ako sa iyo. May pandidiring wika pa ni Elena na mas lalong ikinagalit ng todo ng aswang. Tampalasan niyang bunganga mo! Hihilahin ko yung dila mo at ipapalunok sa iyo! Sigaw ni Armando at agad tumalon sabay buka ng pakpak. Umatras kaunti si Elena para may magandang espasyo silang paglalabanan sa loob lang din mismo ng bakuran ng matanda. Pabulusok na sumugod ang aswang kay Elena. Iwinasiwas niya naman ang buntot ng pagi sa leeg ng aswang noong makalapit iyon sa kanya. Sabay higa at hila ng malakas, bumaliktad ang aswang at bumagsak sa lupa. Nag-uusok ang lapnos noon sa leeg. Umangil lang malakas. Mabilis naman na tumayo si Elena at nilapitan ito. Pero bago pa siya makalapit, ay biglang humampas ang isang pakpak ng aswang sa kanyang binti para sana patirin siya. Pero tumalon siya ng mataas kaya hindi siya tinamaan. Isang malakas na hagupit ng buntot pagi ang ginawa niya sa likuran ng aswang. Napaliad iyon sa sakit kasabay ng malakas na palahaw. Bigla iyong tumayo at kinalmot si Elena. Nakaatras man ay naabot pa rin ito ng kalmot mula sa humabang kamay. Nahiwaan ng malalim ang gilid ng leeg ni Elena hanggang sa may gilid ng dibdib. Kahit sobrang nasaktan ay tila nagmanhid na si Elena dahil iniisip niya lahat ng sakit na nararamdaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Isang hataw muli ng buntot pagi ang ginawa niya pero gamit ang kaliwang kamay. Nasalag iyon ng aswang at kinapitan, kasabay ng marahas na paghila at kasamang nahila si Elena. Pero nanlaki ang mga mata ng aswang nang makitang habang nasa ere ang dalaga ay nakaamba na ang isang katamtamang haba ng punyal at pasaksak na sa gilid ng kanyang leeg. Gustuhin mang umatras ng aswang ay hindi niya magawa dahil siya mismo ang humila sa dalaga papalapit. Sinabayan lang ng dalaga ang puwersa. Pagkalapit ni Elena ay agad iyong ibinaon sa leeg ng aswang. Natulala ang aswang at hindi makapaniwala. Muli iyong binunot ni Elena at muling isinaksak.
Napaluhod ang aswang. Muli na namang binunot ng dalaga at sa puso naman isinaksak ng paulit-ulit hanggang sa bawian ng buhay si Mang Armando. Hinila niya ang katawan noon papasok sa bahay. Binuhusan ng gasolina ang buong bahay, pati na ang katawan ng aswang. Walang kalapit na bahay ang bahay ng matandang iyon, kaya walang nakakaalam sa nangyari. Samantala sa bahagi naman ng kuweba, ay kasama ng mga tanod ang albularyong si Caberto. Bago pa sila makapasok, ay sinalubong sila ng mga tiyanak na kagigising lang. Mabilis na nagbato ng sator ang albularyo na nagpatalsik sa mga tiyanak. Nagtuloy sa loob kasabay ng mga tanod. Doon naman nila naabutan si Mang Lucio. Agad na rin iyong nagpalit ng anyo. Pero dalawang magkakasunod na malakas na sator ang ibinato ng matanda at agad itong binawian ng buhay at nagliyab. Binuhusan naman ng mga tanod ng maraming gasolina ang loob ng kuweba para matupok ang lahat ng nilalang na naroon. Maging ang mga biktima ay isinama na rin nila. Dahil halos buto na lang naman ang natira, mahirap na ngang makilala. Kaya magkakasama na ang lahat na sinunog nila sa loob ng kuweba. Tanging ang mga tanod at pamilya ni Elena lang ang nakakaalam sa nangyari. Hindi na nila ipinagsabi pa o pinakalat para hindi rin katakutan ng mga taga-ibang lugar ang bayan nila. Gayong wala naman talagang kinalaman sa kababalaghan ang mismong mga taga roon. Matapos mailibing ang ina ni Elena, ay muli siyang bumalik ng Maynila at nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho. Lumuwas rin ang kanyang kapatid na si Andoy para magtrabaho habang isinasabay ang pag-aaral. Naiwan ang kanilang ama sa probinsya at nagsisimulang magbago matapos ang trahedyang naganap sa kanilang pamilya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag po sanang kalimutang mag-subscribe dito sa ating munting channel para updated ka sa ating mga bagong upload. Salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.